pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Drum-drum na sangkap sa paggawa ng shabu na kumpiska ng PIDEA sa isang compound sa Parañaque. Panukalang magdaragdag ng buwis sa mga alcohol at tobacco product, pinagtibay ng Kamara. Panukalang magbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa Anti-Money Laundering Council na magbubusisi ng kaduda-dudang bank accounts kahit di ipaalam sa depositor, pirma na lang ni Pangulong Aquino ang kulang para maisabatas. Sa kauna-unang pagkakataon mula nang mapatalsik sa pwesto, dating Chief Justice Renato Corona naglabas ng saloobin sa media hinggil sa paglisan sa Korte Suprema. Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. dinumog sa kanilang grand arrival sa Las Vegas. Bakbaka ng pambansang kamao at tinaguriang The Desert Storm. Saan kaya magkakatalo? Ilang sports complex sa Maynila inihahanda na para sa free screening sa Linggo. Pangulong Noynoy Aquino nag-ala poster boy ng kampanyang It's More Fun in the Philippines sa London. At mga libro sa isang aklatan sa Makati, pwedeng hiramin at iuwi ng walang bayad. Saksi! Tagalakiang equipment at drum-drum na sangkap sa paggawa ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa isang compound sa Parañaque City. Aksidenteng nadiskubre ang sinasabing shabu laboratory matapos magtago roon ng isang magnanakaw na tinutugis ng mga pulis. Saksi si Marisol Abduraman. Masangsang na amoy ang sumalubong sa amin ng pasukin ng compound na ito sa Parañaque. Nagkalat ang mga container na hinihinalang may sangkap sa paggawa ng shabu. At nang babain ng mga otoridad ang basement ng warehouse, drum-drum pang sangkap din ng shabu ang bumungad sa kanila. Aksidenteng nadiskubre ang shabu laboratory kagabi nang dito magtago ang tatlong magnanakaw na nooy hinahabol ng mga pulis. Na magsagawa ng actual field testing ang mga tauhan ng SPD at PIDEA sa loob ng laboratorio. Nag-positive ito sa methamphetamine hydrochloride o mas kilala sa tawag na shabu. Yan na mismo po. Yan na mismo, pero ano pa yan, recrystallize pa. Yung assessment natin is mga nagpo-produce siya ng 100 kilos a week. Yun yung dami ng mga nakita natin na ano. But we still have to confirm this considering na i-check muna natin, i-inventory natin kung ano yung nandun sa loob. May mga naglalaki ang laboratory equipment din sa basement. Nahawig daw sa mga gamit na na-recover sa raid sa Ayala, Alabang sa nakalipas na buwan. Sabi ng mga dito, ng mga barangay tanod diyan na nakausap natin, mga ilang buwan na itong walang tao. No? Actually, kung napansin nyo, talagang wala silang kuryente. No? Kasi pati nga yung mga main lines ng mga wiring nila mismo ay ninakaw. Yan ang subject ng investigation ng ating mga investigador to really find out kung sino nag-operate dito. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa bisperas ng pagtatapos ng sesyon ng Kongreso, pinagtibay ng Kamara ang panukalang magpapataw ng mas mataas na buwis sa alak at sigarilyo. At kung ganap ng maisabatas, asahan na raw ang pagmahal ng mga alcohol at tobacco product. Saksi si Ivan Mayrina. With 210 affirmative votes, 81 negative votes, and 5 abstention, House Bill number 5727 is hereby approved on third reading. 16 na taon ang binilang bago narinig ang mga katagang ito. Nakalusod sa Kamara ang isang panukalang batas na magpapataw ng mas malaking buwis sa alak at sigarilyo o kung tawagin na yung sin tax bill. Hanggang 48 billion pesos sa dagdag sa kaban ng bayan ang inaasahan na kukolekta rito. Sa period of amendments na kung maibaba ang buwis sa alak at sigarilyo ng ilang mga tutol dito. Partikular ang tinuguri ang Northern Luzon Alliance o mga kongresistang kumakatawan sa mga tobacco farmer. Pero ang panalo raw dito, ayon sa mayorya na nagsulong nito sa Kamara, ay ang Universal Health Program ng gobyerno na siyang pangunahing pupuntahan ng buwis na makukolekta mula rito. From the health perspective, we are talking about addictive products, sin products. Definitely different from milk, from chicken or meat. So it is therefore not a right of any poor person
to assert that they should have equal access, or it should be economically accessible to them to have access to alcohol or tobacco. Pero may ilan ding tutol sa panukala dahil maapektuhan din daw nito ang mga mahihirap na patingi-tingin bumibili ng alak at sigarilyo. Sakaling maisabatas ang isang kaha na nagkakahalaga ng 11.50 pababa, 12 pesos sa magiging buwis. Ang resulta, higit doble na ang magiging presyo ng kaha. Sa mga sigarilyo naman na higit sa 11.50 kada kaha ang presyo, 28.30 ang dagdag presyo dahil sa buwis. Mas tataas pa ito sa pangalawang taon ng implementasyon. You're looking at probably a 90% increase there. It will be probably not as happy as before, but the genuine intent of the state or of the legislative is to make it unaffordable to them such that the little that they have in life will be spent more in the real necessities in life. Maging ang mga alak at beer magmamahal din kapag tuluyang naisabatas ang sin tax bill. Mula 20 pesos hanggang 320 pesos ang buwis, depende sa halaga ng mga tinaguriang hard drinks. 250 hanggang 700 pesos sa magiging buwis sa mga wine, habang 1375 hanggang 1880 na buwis sa beer. Wala pang counterpart bill na naipapasa sa Senado at kung sakali ay daraan pa ito sa Bicameral Conference Committee bago tuluyang maisabatas. Ang mga nagyoyosi naman na aming nakausap, titigil na raw sa paninigarilyo kapag ipinatupad ang sin tax bill. Hintuan na. Mahal na yun eh. Lalo na ngayon mahal ang bilihin, di ba? Siguro sir, iiwasan ko ng bisyo na yan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Samantala, pirma na lang ni Pangulong Noynoy Aquino ang kulang para tuluyang maisabatas ang panukalang magbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa Anti-Money Laundering Council na magbusisi ng kaduda-duda umanong bank accounts kahit hindi ipaalam sa depositor. Saksi si Jamsi Sante. The interpretation now of the Office of the Ombudsman is because of this waiver, taken together with your powers under the Constitution, you can simply write to AMLAC and ask them for information about their bank transactions and it will be given to you. Is that correct, ma'am? Yes, Mr. Senator. To me, that's a consent. That's a consent. On the part of the tax filer. Sa katatapos lang na impeachment trial, tinalakay kung tama bang kumuha ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng detalye ng dollar account si Noy Chief Justice Renato Corona kahit walang pahintulot. These issues are not cogent to the impeachment process. We are here. This is not in aid of legislation. We are trying a case of impeachment. So, if we want to amend the laws in order to adopt certain policies, we'll have to take that up as a legislative body. At kanina nga, niratify na sa Senado ang panukalang amyenda sa Anti-Money Laundering Act. Kabilang ang pagpapalawig sa kapangyarihan ng AMLAC para busisiin ng mga bank account kahit hindi pinapaalam sa depositor, basta't inaprubahan ng Court of Appeals. Kung yung depositor talagang may kasalanan, pag sinabihan mo siya, tatakbo na siya. Tatangayin niya na niya lahat yung deposit niya. Dahil napagkasunduan na ito sa bicameral conference meeting ng mga senador at kongresista kaninang umaga, naratify na rin ito ng Kamara ngayong hapon. Ipinasa rin ng Senado sa ikatlong pagbasa ang hiwalay na panukalang nagbibigay kapangyarihan sa AMLAC na imbestigahan ng mga property at pondo na hinihinalang may kinalaman sa terorismo. Yan ay para hindi raw malagay ang Pilipinas sa blacklist ng International Organization na Financial Action Task Force na posibleng pahirap sa pagpapadala ng pera mula abroad, lalo na ng mga overseas Filipino worker. Sa June 18 na ang pulong ng Financial Action Task Force sa Rome, pero nakabinbin pa rin sa Senado ang isa pang amendment sa AMLA na magpapalawig naman ang listahan ng predicate crimes o mga krimeng posibleng may kinalaman sa money laundering. Makikiusap ang AMLAC ng Pilipinas na since may pinapakita naman yung Philippine Congress kasama ang Senate, makikiusap na to delay the blacklisting. Ako si Jamsi Sante, ang inyong saksi. Sa kauna-unang pagkakataon naman matapos mapatalsik sa pwesto, umarap sa media si dating Chief Justice Renato Corona. At ayon sa dating punong maestrado, hindi raw naging madali ang kanyang paglisan sa Korte Suprema. Saksi si John Consulta. Maaliwalas ang mukha ni Renato Corona sa kanyang kauna-unahang pagharap sa media mula nang makatulang guilty ng impeachment court at mapatalsik sa pwesto bilang punong maestrado. Pinahintulutan kaming mga taga-media na kumuha lamang ng mga litrato
gamit ang aming mga cellphone sa pagharap ni Corona. Sa Office of the Chief Justice, bumungad sa amin ang mga kahon ng mga nakaimpake niyang gamit. Nagpasalamat si Corona sa mga nanalangin para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kwento ng dating punong maestrado, di raw naging madali para sa kanya na magligpit ng mga gamit para raw anyang naglilipat ng bahay. Sa susunod na linggo raw ililipat sa kanyang bahay. Sa gitna ng kwentuhan, lumabas ang kanyang may bahay na si Cristina. Suot niya ang itim na t-shirt na may nakasulat na not guilty. Pero ayon sa kanya, tanggap na raw niya ang naging hatol ng impeachment court. Naroon din ang anak na si Carla. Ayon sa dating Chief Justice, ngayong wala na siya sa Supreme Court, mas mabibigyan na raw niya ng oras ang kanyang pamilya. Gayunman, ayaw na raw niya magkomento hinggil sa susunod na Chief Justice. Ipinauubayan na raw niya ang lahat sa Diyos. Patuloy pa rin daw ang kanyang pag-iingat sa kalusugan. Matatanda ang na-hospital si Corona matapos siyang atakihin ng hypoglycemia nang humarap sa impeachment trial. Nakatakda raw siyang bumalik sa ospital para sa follow-up check-up. Bago nagpaalam, nagbiro pa si Corona na ngayong wala na raw siyang trabaho. Ibebenta raw niya sa amin ng installment ang mga painting na nakadisplay sa Supreme Court. Nagpaalam din si Corona sa mga kawani ng korte. Sa labas ng kanyang opisina, may puting tarpaulin na nagsilbing message wall para sa kanya ng mga empleyado. Tulad ng pagsuporta ng ilang empleyado, si Supreme Court Administrator Miles Marquez sinabing wala raw siyang pagsisisi sa lahat ng kanyang mga desisyon at ginawang pagsuporta kay Corona. No regrets, no regrets. No regrets with CJ Corona, no regrets with my past justices whom I've served with all sincerity and loyalty. As a court administrator, no? That's a permanent item, it's a permanent position. So whoever is a Chief Justice, I should continue to function as such. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.